On a hill called Calvary, Jesus my Lord suffered for me, carried the cross all the way, my sins to atone. Then they nailed him to a cross, great was the pain and the loss, he suffered it all, because he loved me. Because he loved me, my Savior died, on the cross was crucified. No greater love for mortal man has ever been known. Oh, praise his dear name, he loved me so. Now I am his mine, I know. He suffered it all, because he loved me. Then they carried him away, placed him in a lonely grave. Surely they thought that this would be the end of this man. But on that third and glorious day, God came and rolled a stone away. He rose from the dead, because he loved me. Because he loved me, my Savior died, on the cross was crucified. No greater love for mortal man has ever been known. Oh, praise his dear name, he loved me so. Now I am his mine, I know. He suffered it all, because he loved me. Amen. Isa pa po. Once I wandered in sin's black night. There was no way to make my wrongs right. Then the old accuser to the Lord did cry, he is a sinner, and now he must die. Then I heard a voice say, Father, I'll go and I'll pay his sin debt in Calvary's flow. I'll bear in my body the marks of the cross to save this child who is sin sick and lost. And it's still the blood that saves from sin. It's still the blood that cleanses within. From the highest star in heaven to the depths of the sea, it's still the blood of Jesus that brings victory to me. There are those who rely on works that they do, and some even count on the times they pray true. But when the battle is over and victory is won, I'll go home through the blood of the Father's only Son. And it's still the blood that saves from sin. It's still the blood that cleanses within. From the highest star in heaven to the depths of the sea,
It's still the blood of Jesus that brings victory to me, and it's still the blood that saves from sin. It's still the blood that cleanses within, from the highest star in heaven to the depths of the sea. It's still the blood of Jesus that brings victory to me. Amen. Glory to God po. Yan, salamat po sa Panginoong Hesus. Tayo po ay tumayong lahat. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Turn to Romans chapter 13. Pupunta po tayo sa tatlong area or passage this morning. Romans chapter 13. Romans chapter 13 verses 11 to 12. Then mamaya 1 Corinthians 15. Ito muna. Romans chapter 13 verses 11 to 12. Sabay-sabay po, ready read. And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent. The day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. 1 Corinthians 15 verses 33 to 34. 1 Corinthians chapter 15 verses 33 to 34. Verses 33 to 34, 1 Corinthians chapter 15. Sabay-sabay po tayo, ready read. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Awake to righteousness and sin not. For some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Ephesians 5:11 to 17. Ephesians 5:11 to 17. Ready, read. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever that make manifest is light. Wherefore he saith, Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So this morning, let me preach to you, or teach you also, about this thing, awake thou that sleepest. Awake thou that sleepest. Gising-gising batang tulog. Yan ang ating message this morning. Tayo po ay manalangin, Lord. Salamat sa pagkakataon na ito, sa pribilehiyo muli na makapangaral po ninyong banal salita. Gabayan niyo po ang bawat isa na maging handa sa pagtanggap ng inyong salita ngayong umaga, at nawa po, Panginoon, ang pangunawang nagagaling po sa inyo. I-convict niyo rin po kami sa mga mali namin pong ginagawa. Tulungan na maging mas dedicated and more surrendered ang buhay namin as a living sacrifice sa inyo. At tulungan niyo po kami sa paghahanda rin, Panginoon, ng amin pong anibersaryo sa susunod na linggo. Ihanda niyo po ang bawat isa. Nawa, hindi lamang po ito maging okasyon na parang sineselebrate lang taon-taon, bagkus ay maging paalala po sa amin na ang oras ay unti-unti, Panginoon, ang aming buhay din
ay hindi po permanente dito sa mundo na ito. Kailangan po namin maging sober. Kailangan po namin maging circumspect. Salamat sa iyo po ang lahat. Ng kapurihan pasalamat in Christ name we pray. Amen and amen. Bro, nandyan yung mga marker. Tas Nor, naman ako? Water. Water. H2O. Okay. Doon po sa mga talata na lahat. Doon po sa mga talata na atin pong binuksan, ay evident yung term na awake. Nakita niyo po doon, nabasa natin na ilang beses natin yung tinignan at yan yung tatlong passage that I have looked into na matatagpuan yung term na awake sa Pauline epistles. One in Romans 13, another in 1 Corinthians 15, and another in Ephesians chapter 5. So yan yung tatlo pong places wherein makikita natin yung term na awake. And this morning, I want to give sense dito sa bagay po na ito for us to understand why we need to be awake. Bakit kailangan nating magising? O bakit kailangan nating bumangon at magkaroon ng, kumbaga, kaunawaan o gising ka, awareness, tungkol sa mga nangyari sa ating paligid. Buksan natin muna sa 1 John chapter 5 verse 19. 1 John chapter 5 verse number 19. In 1 John chapter 5 verse 19 ay nakasulat po ito. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. So dito, there should be no argument that this present world na kinabibilangan mo at kinabibilangan ko, lieth saan? In wickedness. So puno or talagang latag yung kasamaan, wickedness. Another passage is Galatians chapter 1 verse number 4. Galatians chapter number 1 verse number 4. And if you could not follow along sa ating Bible pagbubukas, you could write it. So you could see it later. But in Galatians chapter 1 verse 4, the Bible reads, who gave Himself for our sins. Yun yung mga inawit din kanina. It is the Lord Jesus Christ na nagbigay ng Kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. That He might deliver us from this present evil world. According to the will of God and our Father. So i-mix natin yung sabi ng 1 John chapter 5 verse 19. Ang sabi, this world lieth in wickedness. At sabi ng Galatians 1:4, we are currently nasa saan? Present evil world. Present evil world. John chapter 3 verse number 19 describes the men that are living in the world. John chapter 3 verse number 19, ang sabi niya, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. Nakita po natin yung description ng Bible sa mga tao na nandito sa sanlibutan. Inibig ng tao ang kadiliman kaysa sa liwanag. Men love darkness rather than light. Because, bakit daw nila pinili yun? Their deeds were evil. I-cross-reference ko ito sa Romans chapter 1, mga kapatid. In Romans chapter number 1, we see the digression or, salita ba yun? Yung pagbulusok ng tao. Yung moral ng tao kung paano bumulusok since God created man. It should be clear na ang Diyos ang lumikha sa tao. Amen?
So, sino lumikha sa iyo? Kanino ka pagmamayari? Sinong may karapatan sa iyong buhay? In Romans chapter number 1, ang sabi ng verse number 18, the wrath of God, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Many people might ask, tatanungin nila, bakit ganito yung mundo? Bakit ang sama-sama ng mundo? Bakit napakaraming mga bagay? Yung sa victory liner lang, diba? Ganun na lamang kinuha yung buhay ng dalawang tao na iyon. Bakit ganito yung pangyayari? Ang sabi dito, ungodliness and unrighteousness of men. Because men are unrighteous. Kung maka-Diyos at matuwid yung mga tao na yon, gagawin kaya nila yon. Verse number 19, because that which may be known of God is manifest in them. We cannot blame God. Hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat yung dapat malaman ng tao tungkol sa Diyos ay naihayag sa kanila. For God hath shewed it unto them. And I believe this, wala namang nagsimulang atheist. Nagsimula lang sila magtanong, bakit ganito yung nangyari sa mundo? Kung may Diyos, bakit ganito? And that's why they convinced themselves at dinisib nilang kanilang sarili to believe, walang Diyos kasi kung may Diyos, bakit magulo? No? Bakit may evil? Bakit ganyan? Verse 24, the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Sinong may excuse? Walang may excuse. Because that, when they knew God, verse number 21, and this is the problem of men. Ito yung problema ng mga tao. Nung nakilala nila ang Diyos, o nalaman nila na may Diyos, hindi nila siya niluwalhati. They glorified Him not as God. Neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Bakit po kaya, mga kapatid? Dahil nung pag nakilala ng tao kung sino ang buhay at tunay na Diyos, ang tunay na Diyos na ito ay banal na Diyos. And this holy God requires holiness as well. Ang inihiling ng isang banal na Diyos mula sa tao na kanyang nilikha ay umayon sa kanya pong kalikasan. Ang kalikasan ng Diyos, the nature of God, the attributes of God are righteous, holy, just. At ang tao, because of sin, because of the corruption that is in the world, even through lust ng tao, mga kapatid, ayaw ng tao ang Diyos. Hindi dahil sa hindi siya naniniwala na may Diyos, kundi ayaw niya kung ano yung gusto ng Diyos. Dahil yung gusto ng Diyos, tama. Ang gusto ng Diyos, matuwid. Ang gusto ng Diyos, banal. Pero ang taong gusto niya, yung kanyang sariling pita na masunod. In verse number 22, professing themselves to be wise. In this world, mga kapatid, napakaraming mga marurunong. And yet, papaano kaya na hindi pa rin sila maligtas sa dami na nilang alam? Because they professed themselves to be wise, they became fools. And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, into birds, and four-footed beasts, and creeping things. Ang ginawa ng tao, ano po? Gumawa ng mga Diyos-Diyosan. How in the world could a man believe ng isang idol made out of stone or silver or gold is God? Paano may isip ng isang tao na ang isang nilikha, kinurba, gamit, o ang materyales ay bato, o ang materyales ay ginto at pilak, paano niyang maiisip na ito ay Diyos? Maring sa atin, we could not fathom kung papaano, but a lot of people are like that. People with PhDs, people who are doctors, people who are scientists, people who are in this world considered great minds. Pero kapag dating sa kaunawaan at pagkaalam sa Diyos, ay mangmang. Anong ginawa sa verse 24? God also
gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie, and worshiped and served the creature more than the Creator who is blessed forever. Amen. Anong ipinalit ng tao sa Diyos? Mga hayop, mga tao rin, mga ibon, sabi diyan, mga beast. Mas sinamba pa ng tao yung nilikha kaysa sa lumikha. Ang naging result ng bagay nito, verse 26, for this cause, God gave them up unto vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust, one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. Mga kapatid, in this world today, na ang tawag na sa mga tao ay ABCD, LGBTQAIZ, mga kapatid, napakahaba, hindi mo na alam kung anong itatawag mo, and that will creep in even to our society, kasi kopyador lang tayo, kumukopya tayo sa Amerika, at ang Amerika ngayon ay papunta na dyan sa degradation ng kanilang morals, mga kapatid, that they could not even stand a real man. Toxic daw ang masculinity. Pero mga kapatid, I believe my Savior is a real man. That man died for my sin. That man died for me. Namatay si Kristo para sa akin. And yet, the world today ay effeminate na. This world, wala na. Papunta na yan dyan, pabulusok na to ng pabulusok. But there is hope within little local churches who will still preach and adhere to the Word of God. Yung makikinig pa rin sa salita ng Diyos, kahit ano yung sabihin sa labas. Amen. We believe that ladies are ladies and men are men. It's a good thing kung ang lalaki magkagusto sa babae. Pangit kapag lalaki sa lalaki. Amen. No, kung mga bata magka-crush-crush, bantayan nyo lang, pero ibig sabihin, tama yun. Tama, lalaki yan. Amen. Kasi delikado yan kapag... Tama po. Verse number 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge. That's why ganun ang nangyari sa kanila. Bakit? Ayaw nila ang Diyos sa kanilang isipan. Bakit? Babagabagin sila ng Diyos dyan eh. Kapag nandiyan yung Diyos sa isipan ng isang tao, hindi ka pa pwedeng patulugin at sasabihin sa'yo, okay lang yung ginagawa mo. How could these people build churches with rainbow flag in the front and proclaim that they are Christians? How could Christ warrant such actions? Paano ang si Kristo pa ang magsasabi, I love you, everybody. What type of preaching those people will hear? We should be tolerant. We should be loving. Loving without the truth is nothing but vain thing. Kung wala ang katotohanan at puro love-love lang, naku po, delikado yan. It is not right in the eyes of a holy God. In verse number 29, ito yung pagkakakilanlan or ito yung characteristic ng this fallen world. Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful. And ito yung pagkakakilanlan, ito yung kung ano yung mundo, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death. Karapat-dapat ng kamatayan.
not only do the same, but have pleasure in them that do them. So Christians, huwag tayong mag-back down. We must be firm with our convictions. We must stand our ground. Amen. Tayo ay nagpipreach ng katotohanan. So kahit ang sanlibutan, maging reprobate mind na sila dire-diretso, at napakaraming mga tao ang hindi sumasamba sa tunay na Diyos, dapat tayo magpapatuloy. Dapat tayo ay nakasandig sa salita ng Diyos, nakatungtong sa salita ng Diyos, at kung ano ang sabi ng salita ng Diyos, dapat maging matapang tayo tungkol dyan. Maging loving tayo sa ibang tao, pero hindi nangangahulugan. I-approve mo yung ginagawa nila. Iba, yung tolerant ka sa ginagawa nila, okay na yung ginagawa nyo, mahal kayo ng Diyos, iba yan. Sa mahal kayo ng Diyos, hindi tama yan. No? At dapat masave ka dahil yun ang makapagpalaya sa iyo dyan. Another thing in 2 Timothy chapter 3 verse 13. 2 Timothy chapter 3 verse 13. To further illustrate what is happening, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Mga kapatid, ang mga men or the men of this world, evil men, ano sabi ng Bible? Worse and worse. Mag-worsen pa yan. Lalala pa yan. That's why it is important to be in a Bible-believing church. It is important to be in a sound preaching church. Sound doctrine preaching church. Amen. Yung nababalance yung liberty, yung conviction and grace. Yung naiintindihan that though we are under grace, we're not to live in sin. Hindi dapat tayo magpatuloy sa kasalanan because that is not the will of God. Pero mga kapatid, dito makikita natin sa mga talatang ating binasa, if you will just think about it, it's a depressing state. Nakaka-down at nakaka-discourage. Tama? When you think about the world is so dark, napakadilim, napakasama, at ang pangako ng Diyos, pwede mong i-claim, sasama pa yan. May isasama pa yan. Yung akala mo, worse na, meron pang yang i-worse. Imagine a world, kapag yung edad na nila JR ang adult, how could the world be? Kung pangit na ngayon, ano pa sa panahon na yun? So, Christian, if we will not wake up today, at i-guard natin yung mga pwede nating i-guard at i-build up natin yung kailangan nating i-build up at gawin natin yung mga responsibilidad natin ngayon. If we will not do that, one day, maybe, the walls will come down and they will go straight toward the world wherein lieth wickedness, evil, vanity. Sayang lang. One day, ganun mangyari. In 2 Peter chapter 3, 2 Peter chapter number 3. Second Peter chapter number 3. Do you know kung ano mangyari dito sa mundo na to? Verse number 7. Verse number 7. But the heavens and the earth which are now. Saan tayo nakatira ngayon? Dito sa earth, tama? Dito tayo naka-inhabit. Ang sabi, the heavens and the earth which are now, by the same word, are kept in store, reserved unto fire, against the day of judgment and perdition of ungodly men. Mga kapatid, let me break this news to you. News break. Diba? News flash. Ang mundo na ito na kinabibilangan natin, susunugin ng Diyos one day. Yan yung value sa Diyos nito. Sunugin niya, palitan niya ng panibago.
I-reserve niya, naka-reserve nga sa apoy Sabi, di ba? The same word are kept in store. Reserve unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Mga kapatid, susunugin niya lahat na nandito. Preacher, ba't masaya ka pa? Dapat maintindihan natin kung ano yung mga bagay na may halaga. Nan totoo. Yung mga tirahan natin dito sa lupa, na-imagine mo ba, sunugin lang ng Diyos? Hindi niya dalawang pag-isipan na, teka, itira ko yung bahay ng anak ko na ito. Baka kapag bumalik siya dito sa earth, makita niya man lang, preserve. Hindi po, mga kapatid. Everything na makita ng naked eye mo ngayon, sunugin niya lang yan. Sunugin niya lang yan. Amen. Iba na lungkot. Ala, sunugin lang man. Grabe naman, sobrang hirap ko dito. Bakit susunugin lang ng Diyos? Sunugin niya lang kasi mas maganda yung nakaprepare compared to what is ahead of us. These things in this world are so nil. Wala lang. Walang kwenta lang kumpara mo doon sa nakahanda sa atin. At papalitan niya ng new earth ito. Bakit? Ipapatirahin niya mga ibang tao din new na men. Of course, kasama doon yung mga nakasurvive sa millennium, ganon. Kasama yun, magrarami pa rin yung tao dito. Pero tayo, nandoon na tayo sa itaas. Amen. Kaya nga, if you know that this world is evil, wicked, tama, nabasa ng mga talata, yung mga tao wax worse and worse, tapos mas mahal ang kadiliman kaysa sa liwanag, at one day, susunugin pa ito ng Diyos. Hindi mo hihigpitan yung kapit mo dito. Luluwagan mo yung kapit mo para anytime, I'll fly away. You'll fly away. Amen. Mga kapatid, that's our blessed hope. Our blessed hope is not riches in this world. Hindi kayamanan. Hindi yung magkaroon ka ng 3 sasakyan. No? Hindi yung magkaroon ka ng mansyon. Hindi yung magkaroon ka ng, di ba, karangyaan, no? Our blessed hope is we will live this world. And we will live with Jesus. Titira tayo kasama niya. Na-imagine mo ba na iwanan mo lahat? Amen. Yun yung, ngayon, ang tanong mo, sasama kaya ako dun? Kasama kaya ako dun sa paglipad na iyon? Ang kasama lang dun, ligtas. Ang kasama lang dun, nagtiwala kay Kristo. Ang kasama lang dun, yung naniwala sa kamatayan, paggalibing, muling paggabuhay ni Kristo, nakabayaran sa kasalanan. And anytime, that trump of God could sound. Anytime, pwede niya tayong kunin na. Kahit hindi pa natapos yung preaching ngayon, pwede na. Ang saya niyan, iwanan natin lahat dito. Amen. Po, kaya yung mga early Christians, kaya nilang kahit mamatay para kay Kristo talaga is because they believe if Jesus will come, at least may nagawa ako para sa Kanya. Amen. Mga kapatid, that's a doctrine na hindi mo pwedeng ibaliwala. Kaakibat ng rapture ay ang judgment seat of Christ. Hindi lamang yung blessed hope na kukunin tayo, kundi pagkatapos nun, may judgment. At ang judgment na ito, mga kapatid, para lang sa ligtas. Ang tawag ng Bible ay judgment seat of Christ. At sa judgment seat of Christ, ang ating works ipapadaan, whether it be good or bad. At kung good, lalabas yun, gold, silver, precious stones. Hindi ko alam, may tsuri lang ako, pero sa palagay ko, gagawing corona yun eh. Tsuri lang yun. Hindi yun scripture. Pero bakit ka mag-gold, silver, precious stones? Materyales. Ano bang pag yung corona ng mga hari? Gold yun. May silver yun. Tapos may mga nakaganong bato. Tama? Maring ganun. Pero, in spite of that, ang point ko lang, may gold, silver, and precious stones pag lumabas doon. Kung tama ang ating service sa Panginoon. Pero kung nabuhay ka lang para sa sarili mo,
nabuhay lang ako para sa flesh ko, ay wala, sunog yun. Ano lang yun? Usok. Isang malaking usok. Smoke display one day. And I hope, hindi yun yung prayer natin. No? Hindi spiritual yung sabihin na, okay lang na wala ako matanggap na reward. Basta save ako. Ibig sabihin kasi nun, carnal tayo. Kapag ganun tayo. No? Kasi ang walang matatanggap sa judgment seat of Christ, carnal yun. Ang may matatanggap, yung naranasan niya kanyang sarili, ang love of Christ. Ang nakita sa kanyang buhay, yung fruit of the Spirit. Yan ang merong mga gantimpala one day. Another thought, it's the great dragon. In Revelation 12:9, Revelation chapter 12 verse 9, maybe one goal this morning, isa sa aking layunin ngayong umaga, ay i-discourage kayo tungkol sa sanlibutan na ito. But to give you high hopes with God and the Lord Jesus Christ. Para hindi na tayo umasa dito ng mataas sa sanlibutan. Yung mga inaawit natin, mga kapatid, this world is not our home. Pero sobra kang feel at home. Amen. This world is not our home, we're just a passing through. Bakit tayo ang saya-saya natin dito sa world? Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, ang lungkot-lungkot natin. Revelation chapter 12, verse number 9. This is the description of Satan. Ito yung mga terms or ito yung mga pangalan niya o yung mga kataga sa kanya. And the great dragon. Great dragon. May dragon pala, preacher talaga. Ayan nga siya. Siya yung dragon. Ano kaya itsura ng dragon na yan? Meron pa siyang isang tawag sa kanya. That old serpent. The great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Mga kapatid, let us understand na until now, it is God, Satan who deceiveth the whole world. Dinideceive niya pa rin hanggang ngayon. Amen. Dinadaya niya ang maraming mga tao. Pinapaniwala niya sa iyo na hindi importante ang church. Pinapaniwala niya sa atin na hindi mahalaga yung Word of God. Na okay lang yan kahit hindi ka makikinig ng preaching. Okay lang yan kahit marami kang pinagkakaabalahan. By the way, you have all the time in the world. Sino nagsabi sa atin? Yun nga sa Bible Sabi niya, babaklasin ko tong kamalig ko at magkagawa ko na mas malaki. Magpapakasaya ako. O sabi, thou fool, hindi mo alam, kunin na ng Diyos yung buhay mo. Tama? So, kung hindi natin ipagamit sa Panginoon, hindi mo naman alam. Abot ka ng kung anong edad natin Praise God, kung bigyan tayo ng Panginoon ng mahaba na buhay. Amen. But if not, you have served the Lord. Nakapaglingkod tayo sa Panginoon. May promise pala, May promise kung gusto mo humaba buhay mo. Diba? That thou mayest live long in the earth. Saang pangako yun? Kapag sumusunod sa magulang? Doon nang may promise. Kapag suwail ka, abay, good luck. No? Pag suwail tayo, rebelde tayo, no? Hindi natin alam. Mag-pray ka, Lord, please, extend my life. No? Pero, so kung gusto mo, mahaba ang buhay mo, makinig ka na lang. No? So, ang sabi dito sa Revelation chapter 12, yung description ni Satan, itong mga term na yan. Old serpent, great dragon, devil, Satan, at nagdi-deceive ng buong mundo. Ephesians 2 verse 2. Ephesians 2 verse 2.
Another thing na ginagawa niya, wherein in time past, you walk according to the course of this world. Sino ang nagpapatakbo ng world, ng course ng sanlibutan? According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Mga kapatid, none other than that old serpent again. That great dragon, that devil and that Satan. Siya ang nagpatakbo ng course of this world. And he will do everything to deceive man. Ayaw niya, may masisave. Galit siya dyan. Kasi pag may nasisave, nababawasan siya ng kakampi sa impyerno. Nababawasan siya ng itutorment doon at pagtitripan niya. Kasi alam niya naman nagbabasa naman yun ng Bible or alam niya, kabisado niya ang Bible, alam niya rin ang kanyang destiny. Alam mo, kung merong pinaka-consistent sa Bible, no, maliban sa Diyos pinaka-consistent at matigas ang ulo, si Satan yun. Isipin mo, alam niya na kung paano mag-i-end yung Bible, na matatalo siya, tuloy pa rin siya. Ganun siya katigas ang ulo. Parang tayo. Alam natin mapahamak tayo, tuloy pa rin tayo. Alam natin na hindi na tayo nagtatapat sa Panginoon, antigas pa rin ang ulo natin. Tama? Pero that's his attribute. Antigas ng ulo talaga niya. Alam niya na siya yung great dragon na ikakas doon one day sa Revelation. Alam niya na igagapo siya sa bottomless pit. Hindi pa rin tumitigil. Ganon siya katigas ang ulo. Ganon siya kakonsistent, mga kapatid, to be against God. Ganon yung mind niya na enmity against God. Alam mo yung kahit alam niyang talo na siya, mandadamay na lang siya ng iba para hindi yung iba hindi masave. That's his mind. Nandiyan pa po ba kayo? And when we are not faithful to the Lord, saan tayo pumapanig? Kapag hindi tayo nagtatapat sa Panginoon, saan tayong side pumupunta? Who, sabi nga ng awit, who is on the Lord's side? Who will serve the King? And to our surprise, maybe some of us, 2 Thessalonians chapter number 2, verse 7. 2 Thessalonians 2, verse 7. Kapatid, pwede niya rin gamitin ang religion, He could even use churches to fulfill his desires. 2 Timothy 2:7, for the mystery of iniquity, kasama dun sa mystery of iniquity yung mga religion. That already worked. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Mga kapatid, Satan could use even Christian churches. Satan could use religion as instrument of his mystery of iniquity. Kaya niya yung gamitin. So no wonder, isipin mo, sino ba naman kasi ang magdududa if his ministers be transformed into an angel of light? Sino magdududa kung anghel Angel of light. Apostles of Christ. Ganun yung kanyang representation. Sino magdududa doon? However, Satan could do that. Dati, sa Gospels, manifested talaga yung mga devils, tama? Yung mga pumapasok na legion, pumapasok dun sa tao, tapos kinokontrol siya, pinopossession. Ngayon, mas evident, mga kapatid, ang deception ni Satan. Gamit na lang siya ng mga leader. Gamit na lang siya ng mga pastor. Gamit na lang siya ng mga ministers. Gamit na lang siya ng mga pari. Yan lang gamitin niya. Why? Kung gagamitin niya yun, sino magdududa? Tama? Deception. Deception. The point I'm making, mga kapatid, kissing tayo. The world lieth in wickedness. Deceive ang napakaraming tao. Pero we are living as if okay lang ang lahat. We're living as if walang urgency. We're living as if okay lang na mapahamak ang mga tao, okay lang na consequences ng kasalanan ay sumapit sa atin at iisin lang natin na hindi tayo magbabago. Hindi po dapat. Romans 12 verse 2, pamilyar. Ang sabi, and be not conformed to this world.
dinescribe natin what is this world. Mga kapatid, this is wicked world. This is a present evil world. Ang mga tao dito love darkness rather than light. Ang maraming mga evil men will wax worse and worse. Ang nagpapatakbo ng sanlibutan, Satan, the great dragon. He can even use religion to his advantage. And we are commanded, be not conformed to this world. Be not conformed to this world. Nandiyan pa po ba kayo? Yun yung sabi sa atin, huwag daw tayong mag-conform dito sa sanlibutan. Yung isang ang illustration na naibigay ko ng Bible study, mga kapatid, tingnan mo itong mga isda na ito, na nilikha ng Diyos. Nakatira na sila sa dagat. Pero kapag kakainin mo, kailangan mo pang lagyan ng asin. Tama? Bakit kailangan mo pang asinan yung mga yun? Nakatira na sila sa maalat. Hindi na hayaan na kahit nasa alat sila, maging maalat sila. Pwede pala yun, na kahit nasa world ka, hindi ka worldly. Pwede pala yun, na kahit tayo nakatira sa sanlibutan na ito, pero ang ating pamumuhay, our affection, is above. Set our affection on things above and not on things on this earth. Oh, Christian, bulag ba tayo? Are we blind? Hindi ba natin nakikita yung damage ng kasalanan sa buhay natin at sa mundong ito? Bakit sobra mong relax sa Christian life mo? Pagod ka na ba na magpatuloy sa katotohanan at sa tama? Pagod ka na ba maging right? No? Bakit mo gina-justify? Bakit ko gina-justify? Yung sarili kong kasalanan, yung sarili kong rebellion at pagsusuway. Naalala mo ba nung nangako ka sa Diyos na isusuko mo yung will mo sa Kanya? Paiyak-iyak ka pa nga nun eh. Paiyak-iyak pa nga ako nun eh. Tama? Yung luluhod ka. Tapos sasabihin mo, Lord, sorry po Lord, gusto ko na magbago. Lord, ayoko na po yung dati kong buhay. Gusto ko na po mag-ibigay po sa inyong buo. Naalala mo yung prayer na yun? Alalahanin mo. Alalahanin ko. Remember those prayers. Amen. Nangako ka, isusurrender mo yung will mo sa Kanya. Pero nung medyo gumanda-ganda yung sitwasyon, kinalimutan na natin yun. Naging play safe na tayo sa Christian life natin. Hindi na natin binibigay ng buo yung ating sarili. Basta lang, naka-attend lang tayo paglinggo, pero wala na tayong devotion sa Diyos. Kinalimutan na natin magbasa ng Bible. Kinalimutan na natin manalangin. Kinalimutan na natin yung dati umaawit ka pa sa Diyos at tuwang-tuwa ka na doon. Makanta ka na, nabibless ka na dahil nag-worship ka sa Panginoon. Ngayon, tinutulak ka na, walang dating sa iyo. Sobrang tigas na ng ating puso. Dekalyo na. Nothing can move us. Amen. Kailangan pa siguro dito, may iiyak-iyak dito para maiyak ka rin at maramdaman mo ulit ang pag-ibig ng Diyos. Alalahanin ko yung mga panalangin na idinalangin ko sa Diyos. Yung mga iyak mo, ibilangin mo yun kung ilan. Yung dati, wala ka pa. Grabe ka mag-pray. Grabe ka umiyak nun. Amen. Nandiyan pa po ba? Nung hindi pa tayo, tama, wala pa tayo, mahirap lang tayo, di ba? Wala tayong dating, wala tayong reputation sa lipunan. We're always crying sa Panginoon, Lord, tulungan mo sa sitwasyon ko ganyan. Pero nung umayos-ayos konti, aba, wala na, ayaw na sa Panginoon. Kaya nga, minamak tayo ng mundo eh. Kahit yung mga rapper, gumagawa ng kanta eh, para i-reflect kung anong ginagawa natin eh. Sino yun? Yung Lord Patawad. Ano yung kanta na yun? Diba? Wag na, maalala ko. Tama? Naalala mo yung mga gabi na
Nagpi-plead ka sa Diyos? Mga prayer pa na ganito eh. Lord, nangangako po ako pa, kunin mo na lang ako, Lord, kapag hindi talaga. Diba? And remember how the Lord lifted up those burdens. Yung binagsak niya yung mga yun, yung kinuha niya sa atin yun. Pero nung medyo umokay-okay na, lousy na tayo. Relax tayo masyado. We are at ease. Hindi na tayo, wala na tayong kaseryosohan. Amen. We forget, sabi nga dun sa mga taga-Ephesians, your first love. You have left your first love. Sino tinutukoy niya? God Himself. Ang Diyos, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 7, verse 11. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Maganda ang panahon dito sa loob. 2 Corinthians 7:11. No? Kapag napapakiramdam mo, sobra mo ng komportable at convenient ka na, di ba? Sobra ka na convenient eh. Convenience store. Punta ka sa 7-Eleven ng 2 Corinthians para makita mo kung anong kailangan mo. For behold, this selfsame thing that is sorrowed after a godly sort. Nagsorrow ka, so nalulungkot ka, pero after a godly sort. Yun, na-convict ka eh. Kasi ito, yung context nito, yung may nire-rebuke si Paul sa 1 Corinthians, tapos nagsisi naman yun. So sila rin, yung church doon, nag-ano rin sila, nalungkot din sila, at least after a godly sort. Anong naging resulta sa kanila ng sorrow na yon? What carefulness it wrought in you. Naging mas careful sila sa kanilang ginagawa. And what clearing of yourselves. May mga inayos sila, may mga inalis sila, kinlearing nila yung sarili nila. Yea, what indignation. Grabe, galit sila. Saan sila galit ngayon? Sa kasalanan. Nagalit sila kasi okay na sila dati dun eh. Hindi nila tinatama, hindi nila nire-rebuke. Ngayon, may indignation sila. Yea, what fear, o takot na sila magkasala. Yea, what vehement desire. Yea, what zeal, yea, what revenge. Diba, nagpe-pray ka pa? Panginoon, magtatapat na po ako sa inyo, ayaw ko na po yung buhay ko sinayang. Ayaw ko na po yung mga sinayang kong panahon. Naalala mo? Naalala ko? Yung mga panalangin na ganyan sa Panginoon? Ano nangyari ngayon? Nasa saan na yung mga panalangin na yun? Kinalimutan na natin. Amen. Yan pa po ba? Remember those things. Umiiyak pa tayo eh. Umahagulgul pa nga tayo eh. Mamakaawa ka pa ka sa Diyos eh. Tama? No. Pero ngayon, tumamlay. Tumamlay. We are told to bear one another's burdens. In Galatians chapter 6 verse 2, ito yung instruction sa ating mga saved. Magpasanan tayo ng mga kabigatan. No? Galatians chapter 6 verse 2. This is a command. Sabi niya, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Tumingin tayo sa paligid natin. Tingnan natin yung ating sarili. We all are suffering from one thing to another. Diba? May mga tinitiis tayo. May mga nagsasuffer tayo sa iba't ibang mga bagay. Whether doktrina, family-related, or church matters. Meron tayong mga problema na dapat i-deal natin. We have problems that we should deal with. Minsan, umiiyak tayo tungkol dito. Ipinapanalangin natin. O minsan, ini-ignore mo lang. Pero, ayaw talaga nating konfrontahin yung ilang mga bagay. We don't want to confront it. Natatakot tayong alamin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Dahil ayaw natin o takot tayo na ma-expose sa liwanag. Mga Christians, are you a Christian? Are you saved? Buksan natin yung salita ng Diyos. Alamin natin yung kanyang kalooban. Maging handa tayong sumunod kahit masasaktan pa yung pakiramdam natin. Amen. Ang salita ng Diyos, masakit, masaktan ka talaga yung feelings mo eh. Pero hindi nangangahulugan, papangit buhay mo. Aayos. Kasi ibig sabihin, kung masasaktan ka ng salita ng Diyos, may mali sa atin. At yung mali na yon, ang purpose kung bakit dapat masaktan ka, dapat masaktan ako para maituwid ng Diyos.
para maitama ng Diyos. Masasaktan ka, madadamage yung reputation natin, at even mababago yung pamumuhay natin. Amen. Andiyan pa po ba kayo? So let this be clear to everyone. Our preaching dito sa church po na ito, by the grace of God, hindi natin gusto ng mga Kristiyano, attender lang po. We wanted people na nabubuhay talaga para sa Panginoon in the assembly and out the assembly. Kahit nasa labas tayo, magkakita tayo sa daan, Kristiyano tayo. Hindi tayo parang kameleon. Hindi tayo parang iguana. Kapag nasa loob ng simbahan, Kristiyano. Kapag nasa labas ng simbahan, pagano. No? Hindi po dapat. Dapat everywhere, anywhere, anytime. Globe, Smart, TM dito, mga kapatid. Kahit saan ka, kahit saan ako, Kristiyano tayo. Amen. Yung pag nagkabatian tayo sa labas, hindi tayo napapamura. Ano po? Hindi tayo, uy, dito ka pala. Hindi ganon. Dapat, kahit nasa saan tayo, bitbit natin sa ating katawan si Jesus Christ. Bitbit natin, kahit saan tayo pumunta, ang pagkakakilanlan ng Panginoong Yesus. Amen. Hindi lang natin siya Savior sa church. Savior din siya anywhere, kahit saan tayo pumunta. Lord din dapat natin siya. Amen. Pag nag-pray pa naman tayo, hindi naman tayo nagpipray na Savior Jesus, Savior, Savior. Hindi ganun. Ang pray natin, Lord. Tama? Lahat naman tayo dito pa nag-pray, Lord, Panginoon, 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 Lord, Lord, Lord. Pero look at our lives. Tingnan natin yung ating buhay. Are we really subservient or submissive to the Lord? Kasi ang ibig sabihin ng Lord, yung will mo, sinurrender mo na, Lord na nga eh. Panginoon na nga eh. Tama? So kung Lord yun, dapat surrender na yung will mo doon. Dapat nakasuko na yung buhay mo doon. Kaya nga Lord mo na yun eh. Unless ang ibig sabihin mo ng Lord ay kapag kailangan mo lang siya. But I pray, our definition of Lord is full surrender talaga. Kaya nga tawag mo ng Panginoon eh. Isipin mo, tawagin mo yung isang tao na Lord. Full surrender yun. But to God, kung ang Diyos tawagin mong Lord, then kung anong kalooban niya, sundin natin. Romans chapter 13 to our text. Unang text natin, Romans 13. Romans chapter number 13, verses 11 to 12, we are commanded to be awake. Sabi niya, in that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Ngayon na daw, high time na, para gumising, para bumangon, out of sleep. Napakarami sa atin dito, tulog. Hindi lang physical, pati spiritual. Amen. Parang sa lahat ng ating dinanas sa buhay, parang nagsawa na lang din tayo. Ayoko na. Attend na lang ako sa church pero hindi na ako mag-i-involve. Attend na lang ako sa church pero hindi na ako magsiseryoso. Attend na lang ako sa church pero hindi na ako magko-commit. No? Mga kapatid, mag-anniversary tayo next week. Tama? Ang commitment, hindi lang pag-anniversary. Ang commitment ay personal sa Panginoon. Na every week, every day of our lives. Kaya nga naisulat yung mga kanta ng ganyan eh. Moment by moment. I need the every hour. Kasi totoo yun. Kailangan natin ng Panginoon. Mawala lang sa tamang hulog yung isip natin ang rami ng problema. Damage na mangyari. Kailangan natin siya, mga kapatid. So, let us be awake. Gising tayo mula sa ating pagka-relax. No? Okay lang, joyful tayo sa Panginoon, tama? Okay lang na tayo ay nagpapatuloy, masaya tayo sa fellowship, tama yan. Pero be awake sa ibang mga bagay. Gising tayo. Baka napabayaan na yung mga bata. Baka napabayaan na yung partner, asawa. Baka napabayaan na yung ibang tao na under our care. Di na natin sila nabigyan ng atensyon kasi busy-busy tayo sa mga ginagawa natin. Amen.
Alam ba natin kung anong time na? Opo, preacher, malapit ng kamain. Yun ang alam mong time. Pero ang sabi dito, it is high time to awake out of sleep. Think about it. How many hours, minutes, seconds ang nasasayang natin? We are wasting a lot of time. We should have a desire to be example of the believers. In 1 Timothy 4:12, 'di ba? Sabi niya kay Timothy, be the one example of the believers in word, in conversation, in charity, in faith, in spirit, 'di ba? In meekness. Tayo po, magkaroon tayo ng desire to be an example. To the parents, ang admonition natin mga kapatid, please, wag niyo pong give up yung pagiging magulang niyo. Your children needs you. Don't give up. Wag yung, di ba? Dahil nag-aaral naman sa school, okay na yan, natututo yan. Malay mo ba kung natututo? Iba yung natututunan eh. Hands-on. Because, yun po talaga yung pinaka-test doon eh. Yun nasa loob ng bahay. Amen. Yung mga kasama mo sa bahay ay mag-prove kung talagang Kristiyano ka. Sila ay nakakakita ng ginagawa mo. Every day. Even when nobody else are looking. Sila yung nakakaalam. We should be interested in living a godly life. 2 Timothy 2:19. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Dapat magkakaroon tayo ng ganitong desire. Nevertheless, the foundation of God is standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. Sa Panginoon ba tayo? Wala ba dito sa Panginoon? Sa Panginoon po ba tayo? Amen. Ang sabi sa mga nasa Panginoon, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So, iiwanan daw yun, sabi. Meron pa ba tayong desire na mag-win pa ng kaluluwa? Mag-reach pa ng lost souls? Hopeless men? Di ba meron tayong ministry? Ang tawag Ministry of Reconciliation. Be reconciled to God. How about our affection dyan sa mga kaluluwa na iyan? Or para sa atin, bahala na dyan ng Panginoon? No? Pero meron ka namang pwedeng gawin. We are just unwilling to do our part. Our salvation is nearer than when we believe. Mas malapit na. Tinutukoy ko yung rapture, mga kapatid. The trump of God may sound anytime. Lahat ng mga napundar natin, lahat ng mga earthly reputation natin, pagkakakilanlan natin, lahat ng carnal investments in this world ay hindi sasama sa iyo sa langit. Hindi lilipad kasama mo papunta sa eternity. Amen. Oh, how much time we spend with the things of this world when one day, forever nating makakasama yung lumikha sa atin. Mas maganda, practicein mo na dito. Close kayo ng Panginoon. Bakit? Forever mo nang kasama yun eh. Kung dito, ayaw mo sa Kanya, miserable buhay mo sa langit. Ba naman yan? Wala nang word. Ano ba naman yan? Di ba? Kidding aside mga kapatid. Ang point, marami tayong panahon dito sa sanlibutan, may mga bagay na necessary, pero may mga bagay na last lang. Ginagawa lang natin kasi nakasanayan na natin, pero hindi natin na-check na hindi na pala tama. I believe there's not a greater gift than salvation. Tama? Sa atin, walang mas mahigit na regalo kundi kaligtasan. Tama? Higit sa, kasama pa sa buhay natin na pinahiram ng Diyos. There's not a greater treasure than the Word of God. Yung sinasabi ni Brother Franz kanina, yung salita ng Diyos, treasure to. Isipin mo, pinabaunan ka ng salita ng Diyos. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kasama natin siya. Hindi lamang, alam mo na nandito siya sa iyo, ang salita niya, nandito sa atin. Babasahin mo na lang. There's not a greater treasure than
the Word of God. And there's not a greater reward than the souls we have helped one to Christ. One day, pag-akyat mo doon, pag-akyat ko doon, makita ko yung mga tao na tinulungan natin na masave and tinulungan nating lumago sa Panginoon. Oh, what a joy. Amen? Oh, what a joy na makita ko na nandoon sila, kasama sila. And what a sadness na yung iba wala doon. Because sabi nga nung awit namin kanina, there are those who rely on the works that they do. Merong mga nagtitiwala sa sarili nilang gawa. Sabi ng Bible, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine in 1 Timothy 4:13. So magbasa tayo ng Bible. Makinig tayo ng mga exhortation. No? I-involve natin yung ating sarili as much as possible, mga kapatid. Dahil kung tayo hindi nagkukusa, at least, dalhin mo lang yung katawan mo dito para mapreachang ka, para gumalaw yung mga dugo mo natutulog. At magising. Amen. Para magising sa katotohanan. Then if you are persuaded, mga kapatid, alamin natin from the scripture, hindi naman tayo dito, cult eh. Isa sa definition ng cult, di mo pwedeng questionin kung anong tinuturo sa cult. Diba? Pag kinestyon mo, ikaw yung cult. No? But dito, open Bible tayo. Tama. Yung tinuturo, nasa Bible, aralin mo pa sa inyong bahay. Kung may tanong, magtanong. Kung persuaded tayo, then go all in. Sipin natin. Nung tayo ay mga nasa maling paniniwala pa, sobra nating devoted. Nung napunta ka sa tama, tumamad ka. Nawala ka ng gana. Nung nasa kamalian tayo, sobra nating sipag. Sobra natin kung tayo magbigay. Sobra tayo kung tayo maglingkod. Pero nung tayo ay nandun sa katotohanan, aba, petiks lang tayo. Bakit? Anong nangyari? Ang grace ba, tinutulak tayo maging ganon? Or that is our lust? That is our flesh. Hindi po inalis ng Diyos yung flesh nung tayo na-save. Nagkaroon lang ng bagong nature sa loob. So, dalawa na sila. Ngayon, kung sinong mananaig doon, kung sinong papakainin mo palagi. Kung papakainin mo palagi, yung ating espiritu, manalo siya. Amen. Pero kung lagi mong, hindi mo papakainin yung espiritu, wala ka lang gagawin, araw-araw, magsayang ka lang ng oras, manood ka lang maghapon, talagang manghihina ka. Manghihina ako sa aking flesh. And the lust of my flesh will I follow. Mga kapatid. Let us develop convictions for the Lord and let us be serious-minded when it comes to the ministry, mga kapatid. Uulitin ko po ang tanong, are you saved? If you are saved because of the death, burial, and resurrection of Christ, at hindi yan yung hope ng mga taong nasa labas, then they are not saved. Amen? They are not saved. Sino magsasabi sa kanila? Multo? Sino ang magkikwento sa kanila? Anghel? Hindi po. Tayo. Tayo na mga ligtas ang may responsibilidad para abutin yung mga hindi ligtas. Pero tayo ay abala sobra sa sanlibutan na hindi natin sila nabigyan ng panahon para sabihin na meron ng tagapagligtas na namatay para sa kanila. Na meron ng Kristo na napako sa krus para sa kanila. Mga kapatid, be ready to distribute and willing to communicate. If we have resources in this life, sa biyaya ng Panginoon, mas nakakaangat tayo sa buhay, paggamit natin sa Panginoon yun. Amen. Let us use our resources for His glory. Hanap tayo ng paraan kung paano tayo makakatulong sa ministry. Hanap tayo ng paraan. Ano bang talento mo? Ano bang gift mo? Saan mo yan ipagamit? Bakit sa mundo mo lang pinapagamit? Marami sa atin dito, mauutak, magagaling sa mind. Saan natin pinapagamit yun? Diba? Ang sanlibutan, pinagsasawaan tayo sa galing natin. Pero pagdating sa Panginoon, wala tayong pinapagamit sa Kanya. Amen. We don't owe anything to the world. Wala kang utang sa mundo. Bakit? Ang mundo anytime pwede kang i-drop eh. Magkasakit ka,
Tanggalin ka na ng sanlibutan. Wala ka nang pakinabang sa Kanya. Pero sa Diyos, siya nagbigay ng lahat sa iyo. Kahit hindi ka naglingkod sa Kanya, hindi niya binawi Tama? Wala siyang binawi sa iyo. Binigay niya yan. Yung talento mo, yung lakas mo, kung anong meron ka, kung anong itsura mo, binigay ng Diyos yan. Pasalamatan mo yan. Amen. We must be thankful kung sino tayo, kung ano tayo. Hindi dapat natin ikumpara yung sarili natin sa iba. Hindi ako pwede maglingkod, preacher. O bakit naman? Wala kasi akong gantong talent Hindi kasi ako ganto kagaling. Mahina lang ako. No? Alam mo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yung pagkakagawa sa katawan natin, perfect. Alam niyo kung bakit? Yung puso, hindi inilabas Yung lungs, wala sa likod. Isipin mo kung yung kidney mo, dala-dala mo dito sa bulsa mo, nandiyan, nakasabit yung kidney mo anytime mo. Tama? Ipinasok sa loob. Ang nakikita mo lang sa labas, mukha, mata, tenga. Pero isa sa napakinggan kong preaching, na-realize ko, ang galing talaga ng Panginoon. Alam mo bakit? Mabubuhay ka kahit walang mata Hindi nga lang maganda siguro, pero mabubuhay ka naman. Kahit tanggalin yung tenga mo, mabubuhay ka pa rin. Tama? Yung ilong mo, tabasin, para kang yung mabuhay ka pa rin Yung kamay mo, tanggalin, mabuhay ka pa rin. Yung paa mo, amputate, mabuhay ka pa rin. Pero subukan mo, puso mo, tanggalin mo. Subukan mo yung lungs mo, wala. Subukan mo yung liver mo, baklasin. Subukan mo yung utak mo, tanggalin. Mabuhay ka? Hindi. Pero pinasok sila, di ba? Hindi sila yung nakikita. Ang nakikita yung nasa labas. Maaring may mga gift, sabi nga ni evangelist na, kumbaga, kitang-kita mo. Bawa, yung preaching, lagi nyo nakikita, nagpipreach. Ay, ganyan, gusto ko yung ganyan. Pero meron ka palang gift na kung saan pwede mo ipagamit sa Panginoon, ayaw mo lang gamitin kasi sa palagay mo, walang kwenta. Pero meron yan, mga kapatid. Kahit hindi ko nakikitang meron akong kidney, alam ko sa loob nagpa-function siya. Kasi kung hindi siya magpa-function, mga kapatid, oh no. Tama? Naiintindihan po ba natin? May mga bagay na hindi mo nakikita, pero salamat nagpa-function ng maayos. Amen. Ganon din sa church, mga kapatid. Don't think that your gift is irrelevant. Huwag mo isipin na walang kwenta yung ginagawa mo. Kundi, huwag mo isipin, huwag ka magmataas at huwag ka rin naman maging kawawa mag-isip. Alam niyo yung iba? Yung iba, ang yabang. Ang palagay, ang galing-galing nila. Ang iba naman, ang feeling, laging kawawa. Wala talaga ako magagawa. Sobra kong hina. Ang pangit ko. Wala talaga ako maitutulong. Okay na yung iba, sila na lang maglingkod. Ako, wala talaga ako magagawa. Di ba? Yung feeling kawawa, mga kapatid, yung pity, masama, pride din yun. Akala natin yung pride lang, yung mayabang, boastful, hindi po. Pati yung ang tingin niya sa sarili niya, sobrang baba, mali din yun. Ang sabi ng Bible, think soberly. Ibig sabihin, tamang pag-iisip. Kung ano yung pinagkalob sa atin ng Diyos, ipaghamit natin yan sa Kanya. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Hindi nangangahulugan na yung gift mo, halimbawa, o yung talento mo, hindi ganun ka-showy, hindi mahalaga. Please, kung lahat tayo dito, magtutulong-tulungan para mag-win ng kaluluwa, para mag-edify ng body of Christ, para mag-worship sa Savior. Amen. Lahat tayo kikilos. Marami tayong ma-accomplish para sa Kanya. Imagine kung lahat tayo is spirit-filled pag umawit. Hindi yun napipilitan lang. Iba umaawit lang sa atin kasi kailangan. Kasi sabihin sa'yo ng katabi mo, ba't di ka kumakanta? Oo, kanta pala ako. Okay. Diba? Iba sa atin napipilitan. Iba sa atin, mga kapatid, hindi umaamin, pero may problema na tayo sa ating spiritual. Surrender natin kay Kristo. Amen. Bigay na natin kay Jesus Christ. Sabi ng talata, let us therefore cast off the works of darkness. Tapon mo na yan. And let us put on the armor of light. Now turn to 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15, doon sa ating pangalawang text.
1 Corinthians chapter 15, verse 33. We have a lot of things to do. Marami tayong pwedeng gawin para sa Panginoon, mga kapatid. Marami tayong pwedeng accomplish para sa Panginoon. Pero unless we have a surrendered life, at sabihin natin, Panginoon, sa iyo ang aking buhay at hindi sa akin, hindi natin yan magawa. 1 Corinthians 15, verse 33, sabi niya, be not deceived. Huwag tayong padadaya. Evil communications, corrupt good manners. Be careful kung kanino tayo nakikipag-usap. Be careful kung sino sinasamahan natin. Kasi maapektuhan yan yung espiritu mo. Maapektuhan yan yung Christian life mo. Amen. Honestly, mga kapatid, there are people na hindi ko alam, galit sa atin. At maaring yung iba rin, naiinis din sa atin. Sa church na ito, naiinis sila. No? Tama tayong ginagawa sa kanila. Pero, concerned tayo sa souls ng tao. We are concerned with the souls of men. Kung merong mga evil report tungkol sa atin, ipag-pray na lang natin sila. Desire natin na sila'y masave din. Desire natin na makita din nilang liwanag. Ang sabi sa atin, don't render evil for evil. Ginawan ka ng masama, huwag mong gagawa ng masama pabalik. Kasi wala ka pinagkaiba sa sanlibutan. Sa sanlibutan, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Pero tayo, mga kapatid, hayaan mo lang sila. Tama? Kung magsalita sila against sa atin, sige lang. Magsalita lang sila magsalita. Para silang mga uwak. Alam mo mangyari? Kinuha yung seed. Kinain yung seed ng uwak eh. Hindi niya na-digest lahat. Niya, habang lumilipad siya, naipupo niya, mga kapatid. At bumagsak, yun na-fertilize. Ang ganda ng fertilization. Naging puno patuloy. No? Ang ibig sabihin ko lang, kahit yung mga tao na against sa atin, kontra sa atin, sila ay nagsasalita sa atin, sa ibang tao, hindi natin alam, ang mga tao pala na ito, nagtataka. Bakit pa kinikwento ito sa akin? Bakit ganyan? At magtanong sa atin, di natin alam, maakay pa natin pala sa Panginoon. Ganyan ka powerful ang salita ng Diyos. Everybody here should be a witness of what this ministry is all about. I believe some of us and many of us have experiences in other churches. May mga experience tayo sa ibang simbahan. Then, try to listen to their preachings. Try to listen. Pakinggan nyo. No? And some of the preachings are vexing. Vexation of the spirit. Parang ang bigat-bigat. Parang sobrang hirap na lang at, ako. Ang sabi ng Bible, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. At napakasarap maglingkod sa Panginoon, hindi ka napipilitan. Napakasarap maglingkod sa Panginoon na, kusang loob! Pumunta ka dito! Gusto ko magbigay yung aking buhay sa Panginoon. Gusto ko maging pagpapala sa mga kapatiran. Na ako ay nagkukusa. At hindi napipilitan. Maring yung mga bata dito, dahil dala na magulang, napipilitan. Pero darating yung panahon, you have to make a choice. Andito ba ako dahil napipilitan ako, binitbit ako ng nanay ko, kinaladkad ako ng tatay ko, o dahil nandito yung Espiritu ng Diyos? Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Sabi ng talata, be not deceived, mga kapatid. Huwag tayong padadaya. Huwag tayong padadaya. At merong, dati pa to, tagal na nito, no? Na nagsasabi na tayo daw ay puro Paul lang daw tayo. Puro kay Pablo lang daw. Paul lang daw lagi. Okay? Matagal na yan. Umiikot yan. Napakatagal na yan. 2 Timothy chapter 1 verse 8. 2 Timothy chapter 1 verse 8. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, payo niya bilang the apostle and his father in the faith. Sabi niya kay Timothy, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Wag mo ikahiya yung testimony ng Panginoon natin. At hindi lang yun, nor of me, his prisoner.
but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Mga kapatid, nung panahon ni Moses, Moses was opposed. Kinokontra din siya. Tama? Ang daming kumukontra kay Moses. Nung panahon ni Elijah and Joshua, napakarami kumukontra sa kanila. Even nung panahon ni Jesus Christ, 12 na nga lang yung natira sa dulo ng mga men, na disciples niya, tinakbuhan pa siya kasi ipapako na siya sa krus. Tama? Now ito. The Apostle Paul is the apostle of the Gentiles. He is the teacher of the Gentiles in verity and truth. Binigyan siya ng revelation ng Panginoon about the church, which is Christ's body. As such, kung gusto mo matutunan yung doctrine for the church, pupunta ka sa Kanya. You should go to Him. Kasi sa Kanya binigay yung revelation na yun. Okay? Now, Paul was nothing. Apollos was nothing. Peter was nothing compared to Christ. Kung ikukumpara natin ang mga men na ito kay Kristo Jesus, walang kwenta yung mga yun. But they are what they are by the grace of God. Verse yun eh. I am what I am by the grace of God. Mga kapatid, the Apostle Paul, hindi natin siya Savior. Siya po, i-consider mo siya kagaya ni Moses, representative of the Lord Jesus Christ. Nire-represent niya lang si Kristo, the risen Christ, the resurrected Lord from heaven. Nire-represent niya lang siya para isulat niya kung ano yung salita ni Kristo na gusto niyang matanggap natin. He is not our Savior, He is not the Lord. Pero many think, dahil sinusundan natin yung teachings saka yung letters ni Apostle Paul, na sumasamba daw tayo kay Paul, at puro daw si Apostle Pablo yung ating tinuturo. Mga kapatid, that's a misrepresentation. 1 Corinthians chapter 14, verse 37. 1 Corinthians 14:37. 1 Corinthians 14:37. If any man think himself to be a prophet or spiritual. Sa mga nagkasabi, nag-iisip na spiritual sila. Let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Yung mga sulat daw ni Pablo, utos daw po yun ng Panginoon. Bakit siya yung nasisisi? Siya kasi mensahero eh. Tama? Siya yung mensahero. Ngayon, may mga nagsasabi, hindi kami kay Pablo. Ako, hindi ko rin sabihin na kay Pablo ako ha. No? Kami kay Kristo kami. Kala mo naman napaka-spiritual magsabi na ikaw ay kay Kristo. No? 1 Corinthians 11 verse 1. 1 Corinthians 11 verse 1. Sabi niya, be ye followers of me. Utos yan. Hindi yan sinabi na be ye followers of a pastor or be ye followers of a preacher or be ye followers of a minister. Hindi, ang sabi niya, me. Sino yung me dun? Si Pablo yun. Walang sinabi na be ye followers of any man. Siya lang nagsabi niyan. Siya lang ang may lakas ng loob na magsabi na sundan nyo ako. Dahil ako, sinusundan ko si Kristo. Be ye followers of me even as I also am Christ. Am of Christ. Romans 16:17. Romans chapter 16 verse 17. Sabi dito, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned. Ang tinutukoy niya doktrina? Di doktrina ang tinuturo niya. Sabi niya, yung mga magkukos, yung mga magdudulot ng division at offense, kontra dyan sa doktrina na yan, na tinuturo ko yan. Anong gagawin nyo sa kanila? I-avoid nyo sila. For they that are such, serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches, deceive the hearts of the simple. I pray you could judge, no? With our preaching, mga kapatid, that our concern is the salvation of souls and the edification of the saints. Wala tayong ibang gusto dito, kundi para ma-save yung mga tao at para mapalakas ang mga mananampalataya, mapatibay sa Panginoon.
What's our agenda here? We're not building a kingdom. Amen. Hindi naman tayo nagbibuild ng kingdom dito dahil nagpapalaki dito ng gusali. Anhin natin yan. Maganda lang, mapaluwag natin pa ito. Di ba? Para mas marami ma-accommodate. But we're not focusing on the building. We're focusing on the souls of men. Yan yung mahalaga. And I pray you could discern that and you could judge that. Makita mo yun sa mga pangaral natin dito. Amen. We're not here para magpasikat. No? Hindi tayo nandito para maging tanyag. Makilala tayo. No po, hindi. Anhin natin yun. Madissolve lang sa fire yan. Tama. We are here because of the souls of men. Kailangan ng tulong. Ang mga kaluluwa, kawawa, napapahamak. Ang mga buhay nasisira, nawawasak. Nandito tayo as the church, pillar and ground of the truth. Para malaman ng tao kung ano yung katotohanan at para maiwasan niya yung mga dapat niyang iwasan. We are shining light in this dark world. Dapat let us be true to our name. Pauline epistle yun eh. Nabasa mo yun. Shining lights. Amen. We should shine as lights in this world. E paano ka mag-shine as lights kung nasa world tayo? Nag-stay tayo sa world. Mga kapatid, we are not Paul worshippers. Paul is nothing. Sinasabi ko nga po sa inyo. Kundi, sino lang siya? Ginamit lang siya ng Panginoon to declare the Word of God to us. Para ibigay sa atin yung salita ng Diyos. Now, alam mo, kung si Pablo, iba ang pangalan niya, ang pangalan niya pala ay si Andrew. Ibig sabihin, ganun din mangyari dyan. Kayo, pumasamba kayo kay Andrew. Kung bukas, iba pala yung hindi pala si Paul yan, at yung nakalagay pala dyan si Matthew. Bukas sasabihin nila, mga sumasamba yan kay Matthew. Isip yan, di ba? Ganyan ang isip. Bakit? Kasi inisip nila, because we are following a man in the Bible, that na tayo ay mga sumasamba doon, mali talaga. Parang kay Moses lang yan. Kung susundin mo si Moses, hindi dahil si Moses yung Diyos, kundi dahil representante siya ng Diyos. At kapag naging against ka sa man of God, na representative ng Diyos, you are against God Himself. Hindi ba natin naintindihan yung principle na yun ng Diyos? Tinalaga niya si Paul as the teacher of the Gentiles. I am a Gentile. So I am a student of the teacher. Ako yung estudyante. Tayo yung estudyante ng teacher. Nawa, maintindihan po natin yun mga kapatid. By and by. No? Huwag tayo agad maniwala sa mga ganoon. No? Na hindi naman tayo tinatanong. Na tayo ay chinichismis lang sa paligid. Pero hindi naman tayo tinatanong kung ano pinaniwalaan natin. May ayaw nga makipag-usap sa atin. Tama? These people, if they are really concerned, they should talk to us. Makipag-usap kayo sa amin. Hindi naman kami nagtatago. Pag nakita nyo naman kami sa labas, totoong tao naman kami. Ngumingiti naman kami. Baka malibre ka pa ng kwek-kwek. No? So, ang sabi, tuloy tayo, awake to righteousness. This is what we are after. This is the consequence of our doctrine. Titus 1:1. Malapit na po tayo. Pagdating natin Ephesians, last na yun eh. Titus chapter 1 verse number 1. Titus chapter 1 verse number 1. The Bible reads here, ang doctrine dapat ganito ang effect. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth, which is after godliness. Let me say this, mga kapatid. Ang sabi ni Jesus Christ, alam ko si Jesus Christ yung nagsabi nun, by their fruits, ye shall know them. By their fruits, ye shall know them. By the grace of God. Amen. Pabiyaya ng Diyos. Nawa, makita din nila yung bunga ng preaching natin dito. The fruits of the preaching of the Word of God. Anong epekto sa buhay ng tao? Napasama ba? Ano nangyari? Tama? So, magtingin din. Dahil, sabi niya ni Jesus Christ, makilala mo sila sa bunga nila. By their fruits, ye shall know them. Ephesians 5. Lastly, Ephesians 5. Verse 11 to 17.
Hindi ko na po babasahin for the sake of time. Pero in verse number 14, sinabi dito, awake, thou that sleepest. Tama? Awake, thou that sleepest, and arise from the dead. We are told na huwag tayo magkaroon ng fellowship with the unfruitful works of darkness. Have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Mga kapatid, constantly, every day, merong temptation, merong cause sa sanlibutan para tayo ay magiging, ang tawag doon, compromising. Pero dapat tayo ay nasa liwanag. We are for the light. We are for the truth. We are for sincerity and honesty. In 2 Corinthians 4 verse 2, isulat nyo na lang po dyan. No? 2 Corinthians 4 verse 2, pupuntahan ko lang mabilis. Ang sabi niya, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. You could discern. If we are wrong, we are willing to accept the correction from the Word of God. Kung mali tayo, magpatama tayo sa Panginoon. Yun lang ang gagawin natin. Amen. Kapag tayo ayaw na magpa-correct, then, papunta na tayo sa reprobate mind. Kasi ayaw mo na magpa-correct, ibig sabihin, tama ka na lagi eh. Alam mo na lahat. No? Arise from the dead. Sin causeth death. Ang kasalanan nagdulot ng kamatayan. Marami sa atin, tulog na at maring patay na tayo. No, kahit save tayo, parang patay tayo. Awake, awake, awake. Kung hindi tayo lalakad sa Spirito, hindi natin ma-experience ang abundant Christian life. We will not have God's love, joy, and peace. Kasi fruit yun ng Spirit eh. Kung hindi tayo lalakad sa Spirito, hindi magbubunga yun. Mga kapatid, do you have peace? Do you have peace? Diba, kapag manood ka ng balita, matanggalan ka ng peace. Puro fear. Gegerahin na daw tayo ng China, lahat na. Diba? But do you have peace? Real peace. Sabi nga, peace is not the absence of trouble. No? Pero yung peace daw ay kahit may trouble, you're still at peace. We should be the kind of people na kung ano man mangyari sa lipunang ito, nasa tama tayong pag-iisip at ang concern pa rin natin kaluluwa ng tao. Hindi yung tayo yung una, di ba? Na kapag nagkaloko-loko, tayo yung unang nagwawala, tayong depressed, tayong discouraged. Dapat tayo ang makuwanan nila ng source of hope. This world needs Jesus Christ. Nasa sayo na si Kristo. Maniwala kaya sila kung nasa sayo na si Kristo? Ganyan ka? Ganto ako? Si Kristo nasa sayo, mukha kang patay. Diba? Mukha kang depressed. Sana, magmukha tayong joyful at rejoicing. Amen? Amen? A heart that is broken and contrite, God will not despise. Walk circumspectly. Sabi, circumspectly, di ba circumference, pabilog yun eh. So around. Tingin tayo sa taas, nandun ang Diyos. Tinatawag niya tayo, magtapat tayo sa Kanya. Pag tumingin ka sa baba, nandun yung impyerno. Yung mga kaluluwa doon, nagpipray kagaya ng mayaman. Pakisharean mo yung kapatid namin, pakisharean mo yung magulang ko, pakisharean mo yung ganito. Ayoko mapunta sila sa lugar na to. Pag tumingin ka sa labas, may mga taong napapahamak. They need saving. Pag tumingin ka sa loob, may Holy Spirit na nagtutulong sa atin what to do. Amen. Walk circumspectly. Natin, umakad tayo ng may katinuan ng pag-iisip. Redeeming the time. Brethren, kung mananatili kang matutulog sa ignorance, sa kasalanan, at sa pagiging kampante, complacency, aanihin mo ang bunga nun sooner or later. Again, awake, thou that sleepest. Gising po tayo mga kapatid. Baka sobra nating kampante.
na hindi na pala tayo nagiging faithful sa Panginoon, na napapabayaan na natin yung responsibilidad natin bilang Kristiyano. Let us pray. Lord, salamat sa umaga pong ino'y pinagkaloob. Help this church. We are approaching our 25th church anniversary on Sunday. This church have went through a lot. Times of purging, times of healing, times of refreshing. But Lord Jesus, paalala niyo po sa amin your goodness. How that you're so good to us even though we're so unfaithful to you. Help us realize that indeed, na sa iyo, Panginoon, is better than what the best in the world could offer. Lord, you are way more better than what this world could give us. Let this not be just doctrines. Let this be reality in our lives. Maging totoo po sa amin na joyful kami, rejoicing kami sa ministry niyo po, sa gawain niyo po. Huwag po kaming maging matamlay, huwag po kaming maging kampante, huwag po kaming magpatamad-tamad pagdating sa gawain niyo po. Marami pang mga kaluluwa ang kailangan na pagliligtas, marami pang mga kaluluwa ang kailangan maiahon mula sa maling doktrina, huwag po nawa kaming maging tamad. At gumising po kami sa realidad ng bagay po na ito. Lord, help us. Teach us. Guide us. Salamat po this morning. And may this word ay hindi lang pumasok sa kabilang tenga at lalabas. Magkus ay bababa sa aming puso, maintindihan namin, at mai sa buhay namin. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.